So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito na. So, ito mga ka-Streetwise, siguro 3 araw na lumabas tong balita na to. June 28, so 2 araw pa lang, no? So, ngayon, posibleng this July is mag-file po ng kasong plunder si Trillanes kay Duterte, kay Digong at saka kay Bongo. At ito nga po yung construction company nga po ni Bongo. Regarding ito sa construction company ni Bongo na nakabase sa Davao City. Di ba? So yun nga mga kababayan. So ito. So ang tanong dito, baka binubullshit lang tayo ni Trillanes. Pero syempre mga ka-Streetwise, no, bago ko kinontent ito, naghanap muna ako ng mga ibang reference tsaka ebidensya kung meron ba talagang legal grounds or pwede natin sabihin na probable cause na mag-proceed itong kaso na to. So yan po pag-aaralan natin, di ba? So ngayon ito para mas maganda, no, basahin natin to, no. So sabi dito, mukhang matutuloy to, Jocelyn, mukhang matutuloy to. So sabi dito, no, Trillanes eyes plunder raps versus Duterte and Bongo. So nabalita ito 2 days ago. Okay? So sabi dito, okay, former Senator Antonio Trillanes IV announced plans to file plunder charges against former President Rodrigo Duterte and Senator Bongo, alleging corruption involving over 6 billion in infrastructure projects. So ito mga kababayan, nangyari po ito sa Davao City. Sa Davao City lang ito nangyari. Okay? So sabi dito, no, this is in relation to the various infrastructure projects that were awarded to the father and brother of Bongo when Duterte was still mayor of Davao City. The total amount involved exceeds 6 billion, Trillanes told the Star yesterday. Okay. So alam niyo kung ano malupit dito mga kababayan. Nung ginagawan ko na ng content ito, may mga nakita po tayong mga dokumento. Ito, Diyos ko na yan. Galing sa DPWH. Kita nyo ba? Itong mga dokumento po na to, ang posibleng magpatunay na totoo nga. Di ba? So, balikan natin yan mamaya, no? Para makuha natin yung narrative. Okay? So, ngayon, para mas maganda, panoorin muna natin yung video ni Trillanes. Kasi itong video na to, pinaalam ko pa to kanina eh. Baka kapalit tayo ni Trillanes, di ba? Sige. Ito na ba yun? Ito. Sige, game. Tandaan nyo, bago naging senador si Bongo noong 2019, siya ay ang special assistant ni Duterte simula pa noong 1998. Sa madaling salita, may paglabag sa batas ang mga ginawang pagkaka-award ng mga government contracts sa tatay at kapatid ni Bongo. At dahil bilyon-bilyon ang halaga ng mga kontratang ito, ano ang krimen nilang ginawa? Plunder. Maliwanag na ginamit ni Bongo ang kanyang posisyon in connivance with and obvious consent of Duterte as mayor and later on as president para makinabang ang kanyang pamilya. Kaya naman pala sinabi ni Duterte sa isang press con na bilyonaryo si Bongo kasi bilyon-bilyon na pala ang ninakaw nila sa kaban ng bayan. Grabe naman, no? Bilyon-bilyon talaga, no? Ang hard. Ang hard ni Sentry. Bongo intervenes. Alam mo, hindi ako mag-ibang pero bilyonaryo to. Sa totoo lang. Putangin na ba? Tanungin niyo kung sino yan. Liliwanagin ko lang. As always, hindi po chismis ang basihan ng mga aligasyong ito. Galing sa COA at DTI mismo ang mga dokumentong nakalap namin sa investigasyong ito. So ayan na. So ngayon, merong hawak-hawak si Trillanes na mga papel. So sa tabi niya, no, yung hawak ng kanang kamay niya. So may ebidensya, mayroong ebidensya si Trillanes. Di ba? So this is from COA at saka galing from malamang DPWH din. Okay, sige, continue natin. Wala silang lusot dito. Naipakita natin ang isa na namang paraan kung paano mangurakot sina Duterte at Bongo. Sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ay meron pa silang iba't ibang pinagkakakitaan. Ito ang pangako ko. Basta pag nawala na sila sa pwesto, ipa-file namin ang mga kasong plunder kina Duterte at Bongo base dito sa mga government documents na ito. Sa mga okay.
So, itong video pala na to, malamang matagal na to. Baka 2021 pa siguro to or 2022 itong video na to. So, ngayon mga kababayan, okay. Si Digong po kasi nung dati ay presidente. So, meron siyang immunity. Di ba? So, ito naman si Bongo, di ba? Senador siya ngayon. Well, ito lang sana pwede, ito lang sana yung hinihingi natin kay Senti. Na sana, kung manalo man si Bongo next year bilang senador, na sana wag naman sana manalo, no? Pero kung sakali man na manalo man, ituloy nyo pa rin yung kaso. Kasi medyo may nakita po talaga tayong problema dito sa ginawa nga po ni Bongo at saka ni Duterte sa Davao City. At ito based lang to sa mga nakita natin online, iba pa yung mga hawak ni Trillanes na mas mabigat pa. 'Di ba? Mas mabigat pa yung mas mabigat pa yung hawak ni Trillanes kaysa dito sa mga papakita ko sa inyo. Sige. Tatanong kung bakit hindi ngayon na. Kasi siguradong gagamitin nila ang kanilang kapangyarihan para ibasura ang mga kasong isasampa sa kanila. Hayaan nyo, konting antay na lang naman. Ayan Okay. So ngayon mga kababayan, ano ba yung ginawa ni Bongo? Okay. So una, pakita ko to sa inyo. No? So noong 2018 pa kasi na issue to, itong problema ni Bongo sa kanya construction company. Okay. So balita ito noong 2018. Okay. Bongo denies corruption claims, sees connection to clamor for Senate bid. Okay. So ang reklamo ni Bongo, kaya daw po ito pumutok noong 2018 kasi nga daw po tatakbo daw po siyang senador. So syempre siraan, 'di ba? Siraan yung nangyayari. So kaya nilabas yung issue po na 'yan. Yun nga lang mga kababayan, sa mga papakita ko po ulit sa mga papakita ko po sa inyo sa mga susunod na to. Ito dapat yung sinasagot ni Bongo. Hindi dapat sagot dito politika lang. Kasi ito basahin muna natin to, no? Sabi dito, no? Okay. Special Assistant to the President Christopher Bongo insisted he has never been involved in government corruption, saying an investigative report linking his family to multi-billion peso public works contracts awarded to firms owned by his father, Desiderio, and half-brother Alfredo could be connected to a supposed clamor for senatorial bid. Okay. So ngayon mga kababayan, ang point kasi dito, meron po kasing construction company si Bongo. Na ang problema din kasi dito mga kababayan, ito mga construction company po ni Bongo na to, sila po ang nakakuha po ng mga proyekto sa Davao City. Na kung tutuusin, mas marami pang mas karapat-dapat na mabigyan po ng proyekto po na to kaysa dun po sa kumpanya ni Bongo sa Davao City. Okay? So itong kumpanya po na to, actually na-content ko na rin to dati pa eh. So sabi dito, di ba? Claiming he has once again become a victim of fake news and bias reporting. Go called pieces by the Philippine Center for Investigative Journalism as false news, di ba? Guised as investigative reports, which he said seemed to be politically motivated. Okay. So ayan lang. So sa mga allegation nga po ni Bongo, ang sagot niya lang dito, politika lang po yan. Di ba? So ngayon, ang allegation kasi kay Bongo, yung construction company po na pagmamay-ari ng pamilya niya ay nabigyan nga po ng proyekto ni Duterte. So, yun kasi bawal kasi yun. Especially na nagtatrabaho siya as government officials. So, sagot nga po ni Bongo dito, politika lang yan. Okay? Ayun ang sabi niya dito eh. So, sabi niya pa dito, no? Ito yung malupit eh. Okay? Oh. In one of its reports, the PCIJ said construction firms belonging to his relative CLTG Builders and Alfrego Builders and Supply. Okay. So, yung Alfrego na yan, mga kababayan, alam na natin yan. Yan po, ibig sabihin ng Alfrego, Alfredo Go. Yung half-brother nga po ni Bongo. Kaya nga Alfredo Go yan eh. Alangan namang, di ba? At ang malupit dito mga kababayan, yung CLTG. Ano ibig sabihin ng CLTG?
Construction Limited Technology Government, ganon. So, syempre, ang ibig sabihin ng CLTG, Christopher Lawrence Tesorogo. Oh. Ayan yun eh. Oh, CLTG Builders. Oh, Christopher Lawrence Tesorogo. 'Di ba? Oh. So ngayon mga kababayan, ito no, may mga nakita tayo dito eh. So ito yung dokumento no, ito yung kontrata. Actually totoo talaga no, may kontrata talaga dito. So ito contract agreement. Davao City District Engineering Office, 'di ba? So ito ay nakakuha talaga sila ng ng kontrata sa Davao City. Natandaan po natin na si Bongo po ay personal boyfriend, ay personal aide po ni Digong. Oh. 'Di ba? So bawal po 'yon. Bawal 'yon. Pakita ko sa inyo mamaya kung bakit bawal So ito, sabi dito no. Okay. Ito yan nakalagay dito This contract agreement made this 10th of April 2018 between DPWH, Davao City District Engineering Office, with office address, 'di ba? With Maria Guerrero blah 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 ito hereinafter called the entity and Relay Construction and Supply CLTG Builders. Ayan nakakuha sila ng kontrata. Ayan Inulinaw, nakita nyo ba? Oh. Ito on public naman to, 'di ba? Pero at least nakakuha tayo ng ebidensya. Okay? So magkano ba to? 47,500,000 lang naman. Lang. Okay. So ayan po ay ito. Ayan talaga. So ito yung notary public nila. Okay? And then mga kababayan, meron pang isa. So ibig sabihin nito mga kababayan, ilang dokumento kaya ang meron si Trillanes regarding po diyan sa kasunduan po ng CLTG Builders at saka Davao City. So ito pa isa DPWH din. DPWH. So Davao City rin ito So, contract agreement made this 28 April 2017. So, ito rin. CLT Builders, CLTG Builders din. Ibang kontrata naman to. So, ito yung Alfrego. Ito yung, di ba? CLTG Builders tsaka Alfrego Builders. So, yung Alfrego Builders, ang pagmamayari niyan, si Alfredo Go, na half-brother po ni Bongo. At ito naman ay, magkano naman to? 89 million petot. 89 million petot mga kababayan. Diba? So ngayon, mga ka-streetwise, ang point dito, ito. So actually, yung pumirma pa dito, kapatid niya pa. Contractor. Ang pumirma, kapatid niya pa. Alfredo Go. So ngayon, mga kababayan, ang point dito ni Trillanes, bawal po ito. So meron po kasi tayong tinatawag dito na ito Okay. Government Procurement Policy Board. Okay. So ito ano pa to batas pa ito noong 2005. At dito po natin makikita yung connivance or pakikipagkuntsabahan nga po ni Duterte sa CLTG Builders. Kasi mga kababayan dito, kung babasahin natin ito dito, so base po sa dokumento po na to, yung magbibigay po kasi ng award para po sa isang project is yung procurement entity. Nakalagay yan dito Okay? So, di ko lang kasi nabilugan, medyo mahaba kasi. So, dito mga kababayan, ang nakalagay kasi dito, magbibigay po kasi ng proyekto sa isang construction company ay yung procurement entity. Okay. So sa kaso nga po na to ni Bongo, anong nangyari dito? Nag-apply po yung
yung kumpanya ni Bongo sa procurement entity para makakuha ng project. Okay. Ang problema dito mga kababayan, ang procurement entity po, si Digong. Gets nyo na, no? So sabi dito, no? So ito, galing ito sa, I think sa COA ko ata nakuha to eh. Ito So sabi dito, no? The procuring entity, di ba? A procuring entity shall be a central office or when duly authorized to proceed to procure independently. The regional office or any decentralized local or lower level agency, bureau, office of an NGA, GOCC, GFI, SUC, or LGU. Sa tagal-tagal po ng pagiging mayor po ni Digong, di ba? May chance po na si Digong din po or yung LGU din mismo ng Davao, yung procuring entity. Nakuha niyo mga kababayan? Okay? So ngayon ang point dito mga kababayan, nag-apply po itong si LTG Builders Company sa procurement ng Davao City para makapagkuha ng isang project. Tapos yung apply niya rin pala at yung mag-approve LGU. So sino po yung LGU dito? Si Duterte. Si Digong. Di ba? At ang point dito mga kababayan, paano nakakuha ng proyekto si Digo, si Bongo kung ang si LTG Builders po ay category B lang? Ayan no. List of contractors category B. Si LTG Builders. So syempre yung construction company po na yan, merong category B, may category A, may category C. So ang point dito, mas marami pang mas magandang kumpanya sa Davao City na category A, pero bakit nakakuha siya ng kontrata sa gobyerno na category B lang tong si LTG Builders nga po ni Bongo. So doon pa lang kasi mga kababayan, bawal po kasi 'yon. Bawal po 'yon na meron pong kamag-anak or nagtatrabaho po sa isang government institutions, especially kung alalay ka ng mayor. Bawal po 'yon. 'Di ba? So, dito ko ata nabasa 'yon. Okay. Nakalimutan ko na kung ano 'to eh. Okay. So, yun mga kababayan, no? So, ano nga po masabi nyo nga po dito, no? So, dyan po sa 600 po na nanonood ngayon, ano masabi nyo nga po dito sa kasong ipa-file nga po ni Trillanes dito nga po kay Bongo at saka kay Digong. So, kayo ba naniniwala ba kayo na may kinalaman or may posibilidad ba talaga na may pagnanakaw na nangyari nung panahon nga po ni Digong at ni Bongo? Diba? At saka alam nyo nakakatawa dito, no? Meron kasing sinasabi itong si Trillanes na kung ano ang ginagawa ng mga Duterte, binibintang nila sa iba. Di ba? Malay lang natin na itong binibintang nila kay Leila de Lima na pera galing sa droga, pinangkampanya ni Leila de Lima. So, baka siguro yung pera na nakulimbat di umano ng CLTG Builders ayan ang ginamit pang kampanya. Parang ganun di ba? So, yan no. So, so dyan po sa 658 po na nanonood, so hindi pa po nakakapag-like, palikta lang po ng video po na to. Dyan po sa Team Replays, ano nga po masabi nyo nga po dito sa kaso na posibleng kaharapin nga po ni Bongo at ni Duterte. At sana matuloy po ito. Diba? So yun no, so pa-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. So thank you mga kababayan.